Outfit check. Charot lang. So, ayun. Magkasama kami ngayon ni Iwag, guys, dahil magpapasama ako sa kanya pumuntang Manila dahil nakaschedule ako ngayon for medical. And sabi ko sa kanya, magstay muna kami sa hotel for one night dahil ayaw naming mapuyat. Gigising kami ng sobrang aga kung manggagaling kami sa probinsya. So, ayun. Magstay muna kami dito at ito yung tutulayan namin for one night only. And then, after ng medical, kinabukasan, meron akong interview sa aming company. And, ayun. Yung napili naming tutuluyan na to, walang masyadong gamit. So, talagang tutulugan lang namin siya. So, naisipan naman naming mag-dinner ni Iwog dahil medyo late na rin kaming nakarating sa hotel at wala kaming ibang makakainan. Siyempre, ito lang yung pinakamalapit yung KFC. At ayan nga kinabukasan, medyo maaga kaming nagising ni Iwog kasi maaga yung opening ng clinic. So, nagpasama ako kay Iwog mapunta sa clinic pero hindi ko na yun na-videohan. Ang binidyohan ko na lang itong pagpunta namin sa office. So, pumunta muna ako, dumaan muna kami sa office para mag-report sa aming crewing manager. And kwentuhan konti doon sa mga kaibigan namin. And syempre alam nyo naman, tuwing bumibisita ako sa office, lagi ako nagpapakain. So nagpabili ako sa mga kadete ng pwede namin kainin. At ito ngayon nabili nila yung pizza, tapos bumili na rin sila ng soft drinks. So akala ko nga gagastos lang ako ng mga 1,000 for merienda, pero hello, umabot ito ng halos 3,000. Pero okay lang din kasi yung mga mahal kong kaibigan naman ang kakain na to. At syempre kami ni Iwog, inaaya na nga actually ako ni Iwog umuwi. Pero sabi ko, hindi tayo pwede umuwi hanggat hindi natin natitikman yung merienda. Merienda tayo. Paborito ko din. May merienda si Iwog. Wow! Ay, so, bumisita kami ni Iwag dito sa office and nagugutom kasi kami so pamerienda kami ngayon dito and bili kami ng pizza. Look, Mahilig ka, sarap. mahilig ka sa pizza? No. Pero si Iwag mahilig sa pizza. Mahilig sila sa office, sa pizza. Hey! Kain tayo? Let's see. Ano gusto mong flavor? Ariel, gusto ko makita ni Ed siya ni Ida. Ay, asan sila? Bakit? Nami-miss ka na. Bakit na sila? Hindi kasi ko nakaka-reply sa chat eh. At oras na nga para kumain. Ito ang mga kasama ko, sila Ma'am Annalie, yung mga kadete, at si Ma'am Precious. And ayan, actually meron din pupuntang taga-ibang principal pero hindi sila umabot dahil meron silang emergency meeting. So mamaya na lang daw sila pupunta. Kaya lang, syempre hindi na nila kami naabutan dahil after this, meron pa kaming pupuntahan ni Iwog. At ang pagkakataon nga naman, no, so yung mga bagong dating na yan, sila din yung mga nakasama ko before sa barko. So mga engineers din sila, 4th engineer and 3rd engineer. And yung iba bagong promotas, engineer. So ayan, sabi ko sa kanila, saktong-sakto ka ako, nagpamerienda ako. At kitang-kita nyo naman kung saan sila dumiretso, di ba? So ayun, medyo yung iba close ko na dahil nakasama ko na rin. So nag-undergo sila ng training ngayon at bukas yung final day ng training nila. So mamili lang kayo dyan dahil may mga single dyan. Charot lang. And ayun, nagkamustahan na rin kami dahil medyo matagal-tagal na rin kami hindi nagkita. And ayun nga, sabi nila na, oy, parang sakto nandito ako at sakto din na mayroong merienda. At syempre, hindi naman papahuli si Iwag, no? Kasi si Iwag, alam nyo guys, ito yung isa sa pinaka-favorite niyang merienda, yung pizza. At syempre naman, hindi mawawala yung picture taking after kumain. Kasi alam nyo, bibihira na lang din kami magkita-kita. Nagkakataon lang minsan dito sa office. Kaya naman minsan nagkukwentuhan na rin kami, nag-i-stay kami ng medyo matagal. Para na rin ma-recall yung mga pangyayari sa buhay namin before at kung ano na yung mga nangyayari sa buhay namin ngayon. So after nga namin kumain guys, dumiretso na ako dito. Kami ni Iwog sa Marketing Communication Department dito sa PTC dahil ayun nga, magkakandak sila ng interview sa akin and may mga questions sila na ibabato sa akin mamaya na sana masagot ko naman. Charot.
how has seafaring changed your life? And siguro within those 12 years, parang what has been the most fulfilling moments of your seafaring career? Siguro yung napagtapos ko yung mga kapatid ko. Kasi hindi ko in-expect na mangyayari yung ganun, na ako yung makakapagpatapos sa kanila kasi hindi na kaya ng parents ko. And the most fulfilling one is yung nasusustain ko yung medical needs ng father ko, yung mother ko before, yung naibibigay ko yung mga gusto nila. Yun. Bali, sir, ilan po yung kapatid niyo po na ano? Malaking big family kasi kami, meron akong 8 kapatid. Wow! Tapos yung father ko ngayon na nag-iibang bansa siya. Sabi ko sa kanya, tumigil na siya sa pag-abroad. Ako naman ako yung magtatrabaho para sa kanya. So ako na lahat ngayon. Kaso ang problema, ako na lahat ngayon ang nagpo-provide. And yung father ko nagda-dialysis almost every day. So ayun. So medyo mahaba-haba pa ngayon interview guys, pero tapos na natin dito dahil baka mamaya maboring na kayo. Magkasama kami ni Iwag dito pero hindi na siya nahagip ng camera. Bye-bye!